nung nagdesisyon ka, di ba? Nung nagdesisyon ka na simulan tong negosyo na to, sino yung decision making? Ikaw? Ikaw or ikaw? Okay? Ako. Yan. Gusto ko malaman sa mga nandito ngayon, ano po ba ano po ba yung mo, yung naisip mo nung nag-start ka dito? Okay? Para saan? Ay, gusto ko muna makita yung malalim mo na dahilan. Bakit ka napa-yes sa negosyo na mayroon tayo? Okay, bakit ka napa-yes? Nung napresentahan ka ba, ano po ba yung naisip mo, nararamdaman mo, nung talaga, di ba, na, ay, ito gusto ko, talagang walang makakapigil sa'yo. Then, nung pinalo up ka, di ba, yung talaga yung nararamdaman mo para saan? Ganda ng program, pa-renovate ng bahay, 'di ba? Para sa pamilya. Ayan, sige. O 'di ba? So, congrats kasi alam ko lahat ng mga nandito ngayon, 'di ba? Bakit po kayo na pa yes? Bakit kayo nandito? Kasi may malalim kayo na dahilan. At nakita iyo yung opportunity na to, na solusyon to sa, alam mo yun, malalim mo na dahilan. Tama? Yan, makaahon sa loan. Ayan. O, di ba? So, mayroon po ba lahat dito na malalim na dahilan? Ayan, sige. So sa mga oras na to, kung sa ngayon hindi pa klaro sa iyo bakit ka nandito ngayon, it's time na kailangan, di ba? Ma-realize mo na yung pagpasok mo sa negosyo na to, ito talaga yung solusyon doon sa malalim mo na dahilan. Okay? Ayan, so speaking sa ating training ngayong gabi, 'di ba? Ano yung title ng training natin? Kasi 'di ba, in continuation do sa ano yung training na naatinan mo last week? Oh, 'yan sa mga sa mga masipag dito mag-training at ina-apply yung training. Ano yung training last week ng ating Grand Coach? Ayan. O, pa-type nga dyan sa ating chat box. How to Okay. handle objection po. O, di ba? How to handle objection. O, so, may connection po yon sa pagko-close ng sales. So, inline sa topic natin ngayong gabi. Okay, so na-apply nyo na po ba? Ano po ba yung objection na-encounter nyo ngayong week after the training? Ayan. So, na-apply na? Sige. Okay. O, congrats. No, kasi 'di ba, ma-encounter mo lang 'yon kung may ginagawa ka sa negosyo mo. Okay? So are you ready? So team, yung pinag-type nyo dyan, 'di ba, nababalikan nyo yung sarili nyo, 'di ba? Bakit kayo sumali? So this time, 'di ba, maging klaro din sa iyo yung pag-share ng negosyo natin, na alam mo yon, yung tao na mashiran mo dito, madala mo dito, 'di ba? Possible, 'di ba? Yun din yung mga gusto nila. Tama? So ngayon, iposisyon natin yung sarili natin as solusyon doon sa mga problema or pain ng mga tao na ma-encounter natin bawat araw. Ayan, kasi excited ako kasi alam mo yon, 'di ba, pag klaro sa'yo bakit mo 'to ginagawa, 'di ba? For sure, ayan, sasabog yung resulta mo. For sure, babaha yung pay-in sa Team Infinity. Okay? So, ayan. So, allow me to share my screen. Ready na? Ready na din ako. Okay. So, ayan. Paano ko yung mapapasang ganun? Okay. Ayan. Sige. So, how to close more sales and master follow-up. Okay? So, yan. So, dati hindi ko din alam to paano. Pero, i-share ko po sa inyo, di ba, kung paano po natin yan na master. Hindi naman siya overnight. No? Hindi naman siya overnight. Kasi nung time na nag-start po ako dito, yung alam mo yon, simple prospecting, hindi ko pa alam, mahihain ako, hindi ako magaling magsalita. Ayan. So, mayroon din po ba dito kagaya ko na ganun, mahihain, hindi magaling magsalita. Pero dito ko natutunan na kahit hindi ka magaling, pwede pala umasenso sa buhay. 'Di ba? Ayan, so ito yung kagandahan sa negosyo na ginagawa natin. So, i-share ko po sa inyo yung mga ito based din sa experience ko, 'di ba? Kung paano natin na master yung pag-close ng sales, tsaka syempre yung pag-follow up. Okay?
Ayan. So, number 1, 'di ba, dapat alam mo kung ano ka-importante yung pag-close ng sales. Ready ka na? So, sa lahat ng mga nandito ngayon, alam natin kung bakit ka nandito at alam mo din dapat kung bakit mo isi-share yung negosyo. 'Di ba? Kung bakit natin isi-share yung Royal. Okay? So, why closing the sales is important? Ayan. So, number 1, ready ka na? Ito. So, it converts efforts into income. Okay? So, syempre lahat naman tayo, 'di ba? Gusto natin yung effort natin lahat ma-convert into income. So, 'di ba hindi naman ka nag-start sa negosyo na 'di ba na ayaw mo walang mangyari sa 'di ba? Tama gano'n, 'di ba? Ayaw natin 'yun na walang mangyari sa atin. Lahat naman dito kailangan ng income. Yes or yes na yes? 'Di ba? Kailangan ng income. Yes na Okay. yes. So, clear sa'yo 'to na gusto natin habang ginagawa natin yung negosyo everyday, tumutulong tayo, nagse-share tayo ng negosyo, kailangan 'di ba yung effort mo, yung oras mo, 'di ba yung sakripisyo mo dapat paid off 'yan. Tama? Okay? Kasi habang 'di ba sine-share natin yung negosyo, 'di ba alam mo yon na mayroon ka din pangailangan o mayroon ka din gusto tuparin sa sarili mo para doon sa DPSY mo. Okay? Ayan. So, clear? So, gusto nyo walang masayang na effort? Oo. Yes. Ako nung nag-start po ako dito, di ba? Yes. Gusto ko, nakita ko yung effort ko dito is lahat paid off siya, worth it. Okay? So, yan. So, hindi tayo magsayang ng oras. So, lahat tayo dapat ma-convert yung oras natin, effort natin, sacrifice natin into income. Okay? So, next, it builds confidence. Nung nag-start po ako dito, alam mo yun, grabe yung pag kumausap ka sa tao, parang wala talaga kumpiyansa sa sa sarili mo, 'di ba? Kaya hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. 'Di ba? Experience niyo 'yon. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, yung mga gagamitin mo na words. Alam mo 'yon? Kasi alam mo dito ko sa negosyo natin na build yung confidence ko. Okay? So yan, so grabe yung self-improvement. So yan yung isa sa mga pinaka-importante talaga, 'di ba? Yan. So, ang pag-close ng sales, ayan, it helps people decide. Okay, kailangan natin sila ma-guide to a clear decision. So, di ba, habang sinishare natin yung negosyo, okay, so we're speaking ngayon na, assuming na to ha, na you're done na sa presentation. Okay, so magko-close na tayo ng sales. So, yung mindset natin ngayon is on closing na tayo. Okay, closing the sales. Okay, so kumbaga, ayan, importante, why closing the sales is important? Para ikaw, bago ka kasi mag-close ng sales, kailangan alam mo to. Kailangan mo yung tao, di ba, na tulungan mag-decide. Okay? So, kailangan dito ng tamang mindset kasi bago ka mag-close ng sales, kailangan kasi ikaw, personally, ikaw muna, ima-mindset muna yung sarili mo. Okay? Nga bakit mo siya tutulungan. Okay? So i-guide mo siya into clear decision. Tutulungan mo siya mag-decide. Okay? Kasi 'di ba alam mo yung guest natin, parang ikaw. So ilalagay mo yung sarili mo dun sa guest. 'Di ba? Parang hindi clear sa iyo mag-decide kasi hindi mo alam kung saan ka pwede dalhin ng negosyo natin. Ganon. Okay? So next, it grows your business. So lahat po tayo gusto na lumago yung kapital mo, lumago yung negosyo na pinasok mo, lumaki siya, hindi lang siya 1 month, 2 months, 'di ba? Gusto natin lalago yung negosyo. Okay, pang long term ba? Okay? Gusto mo yung gustong-gusto. Ayan. Clear to sa'yo? Ayan, so Yes, GC. clear to sa'yo na bakit mo kailangan mag-close ng sales. Okay? Ayan. So next, since alam mo na kung ano ka-importante yung pag-close ng sales, ito pala yung lahat ko ng effort dito, paid off siya. Din yung tao na ma-share Nawala ko, ang na audio. makapag-decide. Okay? At ito yung way din na lalaki yung negosyo ko. Okay? Ayan. So, mabilis lang yung training ko.
Based lang 'to sa experience ko, pero 'pag in-apply mo simple lang naman 'to, pero galing 'to sa puso. Dito ko napatunayan na alam mo yon yung negosyo habang ginagawa mo yung negosyo, alam mo yon na naishi-share mo din siya kung ano yung natutunan mo. 'Di ba dito ko na-realize grabe yung weakness ko naging strength ko na. Oh, 'di ba? Ayan, sige. Since alam mo na kung gaano ka-importante kasi ito yung realidad. Okay, the truth is, 'di ba, we do prospecting, okay? Marketing creates attention, tama? So we do prospecting, we do invitation, kumakausap tayo ng maraming tao, iba-iba yung ano nila, yung mga background nila, iba-iba yung personality nila, iba-iba yung mga character nila, tama? Oo. So, alam mo sarili mo na kumausap everyday, numbers games kasi darating yung time habang ginagawa mo siya everyday, alam mo na kasi bumasa din ng tao kahit nakatingin ka sa kanya, yung gesture, yung alam mo yun, basta madi-discover mo na lang na kaya mo na basahin yung tao. 'Di ba? Okay? So then, syempre, 'di ba, we do presentation. Syempre, 'di ba, nung nag-present ka, 'di ba, it creates interest dun sa client mo, 'di ba? So simpleng ganun lang, parang shinare mo lang yung negosyo, yung opportunity. Okay? So yan, doon natin nape-present ng formal yung ating presentation, yung ating negosyo, tama? So, syempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Closing creates result, 'di ba? Kasi kahit 'di ba nakapag-invite ka, nakapag-set ka ng appointment, nakapag-present ka, kung hindi mo siya na-i-close, alam mo 'yon, sayang yung effort mo. Okay? Tama? Okay. So ngayon, klaro sa'yo na kailangan mo talaga i-close yung sales, i-close yung kausap mo, i-close yung client mo, i-close yung guest mo. Okay? Kasi the moment na i-close mo siya, 'di ba, alam mo yung madadala mo siya, yung mindset, madadala mo siya sa negosyo at sabay kayo gawin 'to. Okay? At sabay kayo magkaresulta. Okay? So clear? Nasundan? Okay. Yan. Yes, GC. Alam po. Ayan, sige. Okay, so gets? Tanong ko sa mga nandito ngayon, sino na po dito yung ano, na kaya na, yung sa mga bago, kaya na, di ba, kaya na mag-approach ng cold market, alam mo, hindi mo kakilala, kaya mo na ng mag-invite, kumausap, kahit hindi mo kilala, at sino po dito yung nag-present na? Ayan. Type nga po dyan kung saan level ka na ng pagnenegosyo. Okay, at sino po dito, ayan, type lang ng ano dyan, kung saan ka na you do na invitation. O yan, yung invitation prospecting doon na lang sa marketing. Type mo dyan marketing kung saan ka na para makita ko lang. Then presentation, kung nagpre-present ka na. Then closing, kung nagko-close ka na ng sales. Okay? So, team, ang pag-close kasi ng sales, alam mo yun, matutunan mo naman yun kung yung willingness mo to learn andon. Okay? Lahat ng mga nandito ngayon, process yun. Pero, kailangan mo talaga gawin yung part mo. Ayan, sige. Congrats! Gabi nakita ko dito yung mga nagpe-present na, oh. Okay? Ayan. Sige, congrats sa mga nagpe-present. Congrats din sa mga nagko-closing na kahit wala yung coach niya. Okay, kasi alam mo nababalikan ko kanina, grabe. Habang review ko yung ginawa ko na presentation, sabi ko, dati paano ako natutong mag-close? Kasi nung dati, 'di ba alam mo yon, nire-record ko, 'di ba lagi ko 'to shine-share, nire-record ko si GM, sinusulat ko yung mga keywords, tapos nung iniwanan ako ni GM, dun talaga ako natuto na kailangan ko maka-close ng sales, 'di ba? Lalo na 'pag may member ka na, 'di ba? Makakatulong din kasi kung ikaw marunong ka mag-close at hindi ka madi-delay. Doon talaga ako nag-start na magkaresulta at hindi na ako nadi-delay. Kasi dati lagi ako nakadepend kay GM, lagi ako nakadepend sa Cloud RBP, ganun. Kaya pala umabot ako ng 4 years, 4 na taon bago ako na nagkaresulta. 'Di ba? Pero sa lahat ng mga nandito ngayon, hindi ka naabot ng 4 na taon para magkaresulta or makuha yung pangarap mo. Mas mabilis kung talaga bilisan mo din.
'di ba, mag-execute. Okay? Ayan. So, next. Ayan. So, next. So, yan. Ano yung kailangan sa pag-close ng sales? Ito yung isa sa mga talaga minaster ko. Okay? So, hindi naman siya overnight, pero alam mo yon talaga mindset ko talaga sarili ko ng tama. Okay? So, yan. Ready ka na? So, the right mindset to close the before sell. Okay? So, yan. So, isa yan sa mga yan. Isa yun sa mga minaster ko. Kasi alam mo, dati, ang thinking ko lang, magbebenta, ayan, sa mga nandito ngayon, di ba? Parang, meron po ba dito naka-focus ka lang? So, naintindihan naman natin sa mga bago. Okay? So, kailangan lang natin yan na ma-correct kaya nandito ka sa training. So, dati ang focus ko lang, nagbebenta ako ng products. Oo. Benta ng products, ganyan. Pag nag-RBP ako, nagpe-present ako, parang nagpe-present lang ako na walang puso. Ganyan. So, ngayon, para pala ma-close mo yung sales, kailangan maramdaman ka ng guest, 'di ba, na kaya mo siya tulungan. Okay? So, I'm here to help, not to pressure. Kasi 'di ba, mayroong mga guest, mayroong mga prospect na alam mo yun, pag nagko-close ka ng sales, 'di ba, after the presentation, ang dating sa ila, nape-pressure sila, 'di ba? May gano'n. So, ano yung kailangan mo gawin? Okay? So, ano mo muna, ayan, okay. Kilalanin mo yung guest, alamin mo, okay? Sa umpisa, alamin mo muna siyempre yung background niya, kaya importante talaga doon yung profiling. Okay? Kasi 'di ba na-notice nyo pag nagpa-RBP kayo kay coach, tinatanong ano background, ganyan. 'Di ba? Kasi ang hirap naman kasi mag-close ng sales, 'di ba? Kung hindi mo alam, kung wala kang profile doon sa kausap. Okay, so kaya it's a big no na hindi mo na-heads up yung coach mo. Okay, so sa mga bago nandito ngayon, heads up nyo yung coach nyo dun sa background ng guest nyo, ano pinagkakaabalahan, kasi alam na yan ng coach mo kung paano siya i-close. Okay, so ikaw din, kilalanin mo din yung guest mo kasi in that way, di ba, para maparamdam mo sa kanya na kaya mo sa tulungan. Okay? So, ang the way bala na pag-approach mo sa kanya, yung concern ka sa kanya. Okay? So, tatanungin mo anong pinagkakaabalahan niya ngayon, 'di ba? Ma'am, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Yung gano'n, iba kasi yung verbal narinig niya sa'yo. Kahit 'di ba, na i-text na yun sa'yo. Kailangan meron ka-touch dun sa personal life niya, hindi naman yung pinaka-privacy niya, yung ano lang, yung i-position mo lang yung sarili mo as solusyon doon sa pain niya. Okay? Ayan. So, ayan na gets? So, yan. Then next, confidence over desperation. Kasi dito ko natutunan, dati, grabe, wala akong makuha na yes. Kasi alam mo yon parang pinupush mo siya na mag-start, pinaparamdam mo talaga yung na gusto mo kumita, ganyan. So parang it's a big no, yung sasabihin mo na ma'am, say yes na, di ba may ganon? Tapos, oh ma'am, join ka na. Di ba? It's a big no, yung mga ganon. Okay? So, confidence over desperation, kailangan, di ba? Ito yung confidence sound like this, oh. Oh, ma'am, 'di ba after the presentation, congratulations kasi nakita mo yung opportunity na makakatulong sa iyo kung ano yung pain niya. Ma'am, makakatulong like example, teacher na makaahon ka sa loan, ganyan. Ma'am, this can help you. Ma'am, ito yung way para ma-achieve natin yung goal mo, makabalik ka sa mga utang mo, ganyan. Iparamdam mo sa kanya or example, retired na siya, may napa on the spot kami retired na, tinouch ko lang yung ano niya, yung oras niya na hindi niya na ilaan sa pamilya niya na after the retirement, may buhay pa. Yung ganyan, tuloy-tuloy yung gastos. Tsaka pinarealize ko lang, iparealize mo lang yung time na nasayang, tapos iparealize mo sa kanya na mayroong ganito kaganda opportunity. Okay? So example, gusto niya time freedom, kaon sa utang, car, house and lot, ganyan. So lagi mo mabilis ka talaga kailangan mare-retain yan sa utak mo.
'di ba, yung sinabi ng guest mo, dun pa lang sa umpisa kasi 'di ba nagkakamustahan kayo, ganyan. So, then lagi mo gagamitin yung term na pagtulungan natin. Okay, pagtulungan natin. Okay? Kasi kumbaga mayroon siya na assurance na tulungan mo siya galing sa'yo at kailangan yan galing sa puso. Kasi mararamdaman ka din ng guest mo. Pero sa umpisa, syempre, parang pinapractice mo pa, pero along the way, habang ginagawa mo negosyo, talaga, di ba, mararamdaman ka na ng guest mo. Ano siya, miracle. Mabibigla ka na lang, meron ka palang ganung skills. Nakaka-connect ka na sa guest mo. Okay? Ayan. So, next, see objections as interest. So, expect mo na, di ba? Expect mo na pag nag-close ka ng sales, hindi talaga smooth, di ba? Meron talaga yan ng mga objections. So, pero, kailangan lang yun, di ba? Ano lang yun, ika-clarify mo lang, mas okay nga yun, okay nga na marinig yun galing sa guest, di ba? Okay, they just need clarity, di ba? Decision are part of the decision process. It's a process kasi siya na kailangan mo yun marinig para ma-clarify, di ba? Ma-clarify mo din, ikaw mismo sa sarili mo, kung paano mo yun i-answer, no, yung ano niya, yung objection ng guest mo. Okay, para matulungan mo siya mag-decide. Okay, kasi pag walang objection, meaning to say, para hindi siya interested. Pero pag may objection, so for sure interested yan. Okay? So kailangan mo marinig, then imamaster niyo yung training ni Coach Tin kasi paulit-ulit lang yon. Kailangan meron kayo notes. Parang ang notes na yon, i-master niyo yung utak niyo na ito lang keywords lang yon, then ikaw na bahala noon mag-deliver. Basta may words ka lang na tandaan mo, then yun na yun. Lalabas lang yun, kusa lang yung lalabas sa'yo. Basta gamitin mo lagi yung puso mo sa pagko-close. Okay? Then next is leadership mentality. Okay? So sa pagko-close kasi ng sales, parang ganito. Dati kasi lagi ako nakaasa dun sa may next pa nakakausap, may reservation pa, ganyan. Parang sa akin pa lang hindi ko pa siya i-close, ganyan. So dapat sa'yo, okay, sa lahat ng mga nandito ngayon, dapat sa'yo ang mindset mo, sa'yo pa lang pay-in na to. Okay? Kasi you are offering opportunity, di ba? Ito makatulong to sa kanya, maging healthy siya, magamit yung products, ganyan. So, i-relate mo din doon kung ano yung pain ng guest mo. Kaya ang pinaka-importante dito sa pag-close ng sales talaga is hindi mo makalimutan yung pain ng guest mo. Grabe. Ganyan. So, you are offering opportunity at dito siya mag-grow kahit hindi niya tuloy niya. At dito siya magta-transform, di ba? Alam mo yun, gaganda ka. Kasi iba-iba kasi yung mga needs ng customer. Mayroong customer gusto lang talaga. Kailangan matumbok mo din yung mga kahinaan nila. Oo, ganon. Meron dito gusto gumanda, gusto kumita, gusto maging healthy, gusto yung ganyan, oras. Alam mo yon? Oo. So, syempre, bottom line talaga, di ba? Ang halos naman lahat ng mga nandito gusto talaga kumita. Di ba? Based sa mga experience natin, no? Lahat naman, di ba, halos, di ba? Gusto kumita. Ayan, clear? So, leadership mentality, yung andito yung yung mindset mo na kaya mo siya i-lead. Kaya kailangan to mag-yes. Kailangan ko siya mapapain ngayon na. 'Di ba? Kasi kaya ko siya i-lead. Kasi kaya ko siya ipa-project ngayong 90 days. Pero pag ikaw, hindi ka 100% sold out, ay talaga, hindi mo makuklose yung sales. Kahit gaano pa kagaling ng presentation, promise. Nangyari na po yan sa akin. Kasi ang thinking ko dati, galing ko naman mag-present, pero why is it, GM, hindi ko makuklose yung sales out. Ganyan. Pero nung sinabi sa akin ni GM, nagawin mo lang yung negosyo na may puso. Kaya yun, hindi mo na lang malaya, napayes mo na yung client. Ganyan, yung guest. Okay? Clear? O wag mo na i-reserve si coach. Sa'yo palang pay-in na. Oo, ganyan. Okay ba? Are you learning? Okay, so next. Ayan, so okay. So, final closer belief. Okay? Close with heart, lead with confidence. Yun na.
O, di ba? So, yan team, kumbaga, ano na, final na, close deal na to. Okay, hindi, wag ko na siya pagpabukas. Okay? O, ganyan. Pag nag-close ka ng sales, ganun yung mindset mo. Okay? Pero, bago mo magawa yan, ima-mindset mo muna yung sarili mo bago ka dun magharap sa closing. As in, matinding mindset talaga yan. Nung nag-umpisa ako ng mind programming, ang sakit ng ulo ko. Pero alam mo yon kasi parang na-unlock siya yung brain cells mo, 'di ba? Kasi 'pag hindi mo yan lagi ginagawa, parang ang dating sa'yo parang hirap. Okay? So, kailangan, anong gagawin? Execution is the key, 'di ba? Okay? O, yan. Basta close with the heart and lead with confidence. Kasi mararamdaman ka ng guest mo. Okay na kaya mo siya tulungan at kaya mo siya i-lead. Ganun lang naman yun. Okay? So, yan. Oh. Okay, so clear na to ay learning. So, next na tayo. So, ito yung formula mindset na kailangan. Okay? Ito yung lagi mo na dala-dala. Okay? Kahit ikaw lang mag-isa, ito yung dapat yung dala mo. Alam mo yun na ikaw 100% naniniwala sa company. 'Di ba? Alam natin na real is built to last, 'di ba? So walang kumpanya na talaga maiko-compare sa ating company. Okay, 20 years na, sobrang ganda, stable, built to last. 'Di ba given na 'yan? Okay, so believe in your products. Okay? So kailangan ano din 'yan 100%. Then believe in yourself. Tama? Kaya ay lahat 'yan. Habang nagbabasa ka, ay lahat 'yan ha. O pakibasa. Pakibasa, ikaw 'yan ha. Ay lahat 'yan kasi ikaw 'yan. 'Di ba? O basa. I believe in my company. O sabayan niyo ako, pakibasa. Pwede mag-unmute. I believe in my product. I believe Pakibasa. in my product. I believe I in believe in myself. I believe in my team, mentors, Myself. I coaches. believe in my team, Believe mentors, I can coaches. help I them. believe I can help them. I believe I can help them. O, di ba? O, ano nararamdaman mo habang ikaw yung nagsasabi, ikaw to, ikaw na? Ano nararamdaman mo? Type nga po dyan. Ano nararamdaman mo habang tinatype, habang binabasa mo or di ba, dinideclare mo? Di ba, alam mo yun, ready ka na sa pag-close ng sales? Di ba? Oh, yun yung nararamdaman ko. Kaya kahit ako lang mag-isa na nung alam mo yon, inalaw na ako ni Jim, ako lang mag-isa. 'Di ba? Ito lang naman yung lagi na sa mindset ko. Kasi nasa tamang company ako, meron ako magandang produkto, at naniniwala ko na kaya ko to at yung mashiran ko, kaya ko din siya matulungan, 'di ba? At mayroong team na tutulong sa kanya, may mentors, training, coaches, ganyan. So I believe I can help them, 'di ba? Yun lang. 'Di ba? Yun lang lagi dalhin mo kasi alam mo yan, pag ganyan yung belief mo, when belief is strong, closing becomes easy. Nagiging madali na lang sa'yo. Okay? Naging madali na lang sa'yo, promise. Oo, pag lagi mo yung ganyan yung nasa mindset mo talaga. Kanya ko nakamata-matamat, himusa na niyo. Okay, ayan. Sige, panyapo na. Ay. Ayan. Pati ano, kakot. Sige. Mamaya naman yapon, 'di ba? Mamaya na mag-dinner dito muna kasi ito yung magbigay sa ng maraming pagkain. Yes. Okay, ayan, sige. So, are you ready? So, meron tayong formula sa pagko-close ng sales. Papunta na tayo sa exciting part. Okay. Okay. So, ngayon, 'di ba? No, kailangan mo dito, syempre, 'di ba? Ito lang yung formula na lagi nasa isip ko, 'di ba? Bago ko mag-close ng sales, 'di ba? You need to serve kasi 'di ba alam mo 'yon, ikaw yung solusyon sa problema niya, 'di ba? Kaya mo siya tulungan, i-guide mo siya dito, 'di ba? Pag shinare mo yung opportunity sa kanya, join mo siya dito, 'di ba? Kaya mo siya tulungan at kaya niya tuparin yung mga pangarap niya dito, 'di ba? Kasi iti-train siya natin. Yun kasi yung formula na kailangan mo ma-master. Okay? So ngayon, kailangan mo dito syempre, 'di ba, makakonect sa guest mo and then syempre, lead to closing na 'yan. Walang shortcut.
'di ba? Kailangan yan, you need to serve, then kukonek ka, then syempre, 'di ba? Papunta na yan sa closing. Ito, first serve, okay? Ayan. So, ngayon, offer solution to your guest. Okay? So, kaya lagi nyo parang may ilolonggo na ako dito Feel free to ilonggo. Di ba? Offer solutions to guest needs. Kailangan alam mo yung pangangailangan niya, matinding pangangailangan niya. Okay? So, yung urgent na pangangailangan ng guest mo, alamin mo. Okay ba yon? So, ito. So, how to serve effectively. Okay? So, dito, lalabas yung kung mahiyain ka talaga, di ba? Allow mo sarili mo na ibuka yung mga bibig mo. Kasi, number one, how to serve effectively, kailangan ma-ask ka discovery question. Kailangan ma-discover mo talaga kung ano pa yung... Kasi mayroong guest na tahimik lang, di ba? Pag hindi mo siya tinatanong, hindi mo talaga malalaman. Pero pag naumpisahan, nakausap yung guest, ikaw yung nagtatanong, di ba? I-touch mo yung buhay niya. Kamusta ka, sir? Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? So, sir, may trabaho asawa mo, ilang anak mo, ganyan. Yung mga personal na ganyan, hindi ka naman lalalim dun sa private life niya. Para yung mga profiling, ulitin mo tanong sa kanya. Okay? Kasi dun lalabas yung pain point sa buhay niya. Dun mo ma-identify yung pain point. Ganon. Okay? Then, di ba na ano nyo, sa mga kumakausap na dito, i-learn nyo na makinig. Okay? Learn nyo makinig. Then, syempre, pag medyo mahaba na, i-learn nyo din na mag-cut. Pero within the conversation na kaya mo, paano mo siya maibalik sa negosyo? Babalik ka lang din doon na ang offer mo sa kanya is solusyon. Di ba? Pero along the way, habang kinakausap mo yung guest mo, di ba? Parang makukuha mo na kasi yung loob niya. Ganon. Okay? So, lagi mo identify yung pain point ng guest mo. Okay? Para mabilis ka doon mag-insert, di ba, ng negosyo mo kasi ikaw yung solusyon. Yung negosyo mo is solusyon doon sa pain point niya. Okay? So, then, doon papasok, di ba, lagi ka mag-initiate na i-offer mo yung products. Okay? Yung package, package. Di ba, meron tayo ina-offer na silver, ano ina-offer mo? What you focus on will expand talaga. Silver, gold, tsaka titanium, ganyan. So, depende sa habang kinakausap mo kasi siya, doon mo naman kasi siya mai-evaluate, di ba? Doon mo siya ma-assess kung ano yung kaya ng budget niya, ano yung package na i-offer mo, ganyan. So, kailangan mayroon kang ready na bond paper, if possible, practice mo magsulat ng baliktad, then pwede ka din na mag-ready na, yung ready na one sheet na nakalagay na inclusion, then doon susulat ka doon, kasi ang na-observe ko lang, kahit nag-present ka na, hindi yun sa dulo, pag nag-close ka, hindi totally talaga nare-retain yung presentation. Kahit nga yung capital, di ba, yung package, na pagpipilian nila, hindi nila matatandaan. Kasi alam mo yun, di ba? Pag nag-present ka, ay grabe, hindi yan agad ma-absorb ng guest natin. Kailangan mo talaga i-recap sa kanya. Okay? So, kailangan din yung, mayroon tayo, di ba, na closing na materials. So, maganda yun. Para meron ka na lang na pag-chikan-chikan. Okay? So, meron ka doon na summarize na. So, key line, understand the goal of your prospect. Okay? So, or yung guest mo. So, kailangan ikaw yung tao na nakakaintindi, di ba, sa kanya. Kunin mo yung loob niya. Understand the goal of your prospect. Lagi mo sa kaya diinan yung goal niya. Ma'am, pag nag-start ka po dito, given a chance, isa ka sa mai-project namin. With eye-to-eye contact yan ha. Okay? So, ma'am, willing ka ma'am na isa din ako sa tutulong sa'yo? Ma'am, na example, ikaw kakastart mo pa lang, di ba? O ma'am,
ito ma'am yung solusyon para mamatupad natin, mapagtulungan natin ma'am yung goal mo. Kaya lagi mo tandaan yung goal niya at lagi mo siya, di ba goal niya, related yan sa pain niya. Yan. O, siya dapat dito yung siya dapat yung bida dito kasi kumbaga siya yung tulungan natin. Okay? O, ganon. Siya dapat yung bida. Oo. Okay ba yan? So, next is value-based approach. Okay? So, kailangan yung naipifeed mo sa kanya upon closing is i-recap mo inclusion. Oo, kasi based sa experience, kailangan mo talaga ulit-ulitin yung, ma'am, ito yung pwede mo makuha. Ma'am, ito ma'am, yung ma-enjoy mo. Ma'am, pag nag-start ka dito sa program, ma'am, ito ma'am, sulit na sulit, makatulong yung produkto sa buong pamilya, malaking savings. No, ma'am, kasi pag na-hospital, 100,000 mo, ma'am, kulang yan. Yung mga ganyang statement. Tapos share mo testimony, gamitin mo yung macro slides, yung result ng mga coaches, ng ating grand mentors. Kailangan meron ka materials dyan sa laptop, sa cellphone, or Clearbook, pwede naman, di ba? Yun. Tapos, kailangan marinig niya sa'yo yung vision kung saan mo siya dadalhin. Okay? O ma'am, ito yung good news kasi ma'am, alam mo, nagda 90 days program kami ngayon. Oo. So ma'am, ang kagandahan dito ma'am, kasi tutukan ka ma'am, magkaresulta dito. Ma'am, dun ma'am, sa, di ba goal mo ma'am, na makabayad ng utang mo. Ang goal mo ma'am, di ba ma'am, na makasama ang asawa mo. Kung ano yung sinabi niya sa'yo, kaya dapat sa pagkuklose, hindi mawawala talaga sa'yo yung pain. Kasi alam mo, balik-balik ta rin mayan yung conversation nyo. Lagi mo siya ibabalik sa pain niya. Oo, ganon. Okay? O, yung vision na kung saan mo siya pwede dalhin. Okay? So, yan. So, nakuha yung pag-serve. Okay? So, next, syempre, ko-connect na. Okay, ko-connect. O. So, yan. So, why connection is power? Iba talaga yung connection. Ang connection kasi parang nararamdaman mo yung guest mo. Okay? So, kailangan dito yung eye-to-eye contact. Okay? Eye-to-eye contact. Kung hindi ka sanay mag-eye-to-eye contact, practicein mo sa bahay. O, titigan mo yung asawa mo dito sa noo. Kasi dati, hindi ko alam paano mag-eye-to-eye contact. Parang matutunaw ako, di ba? Pag, ikaw din, di ba? Pag tinitingnan ka ng tao, di ba? Pero powerful kasi doon makikita, doon mararamdaman ng guest mo yung sincerity mo. Okay? So dito ka titingin, ganyan. Hindi naman diretso sa mata. Okay? So why connection is power? Kasi people buy from people they trust. Okay? So di ba sa umpisa, lalo na hindi ko magkakilala, wala pa naman yan sense of trust, di ba? Yung tao, no? Kaya importante din dito, example, kung sino yung nag-invite, lagi mo gagamitin yung, ma'am, or sir, may tiwala ka ba kay ma'am? Ganyan. O ma'am, tiwala lang. Ako nga, nung nag-start ako dito, yung nag-share sa akin, hindi ko kakilala. Pero alam mo ma'am, nagtiwala ako. Or ma'am, dahil sa tao na nag-share po sa akin, friend ko, ayan, ng friend ko, nirefer sa akin, nagtiwala ako. Ma'am, tiwala lang, ganyan. Lagi niyo sasabihin yung ganong word, tiwala. Ma'am, tiwala lang, kami bahala sa'yo. Dapat may ganong statement with conviction. Okay? So, emotion influences decision. Kailangan, hindi ka lang nagsasabi na, parang nasa hangin ka. Kailangan talaga dito is connection talaga, no? Emotion. Alam mo yon, conviction. Okay? So, iparamdam mo, di ba? Iparamdam mo na ito, solusyon to sa problema niya. Ganyan. Ito, pag ginawa niya to, ang masave niya dito, oras, lakas niya, ganyan. Okay ba yun? Iparamdam mo sa kanya na, di ba, pag hinayaan niya to, hindi niya to desisyonan ngayon, sayang sa part niya. Okay? Next, connection creates conversion. Di ba? Kasi pag nararamdaman ka na ng guest mo, alam mo yon, as in, talaga yan, pay in talaga yan, conversion into sales. Oo, kailangan importante talaga yung connection. Okay? So then, next, sa connect, no?
kailangan build personal brand, okay? So, kasi may ano yan, may connection yung personal brand na yan. Okay? So, example, pag close mo, bago mo pa lang yung guest, di ba, nakilala, hindi naman kayo friends sa Facebook. So, i-add mo siya. Pero, ang kagandahan nito, kasi after, di ba, alam mo yun, mayroon nga ako guest na, alam mo yun, habang kino-closing ko pala siya, alam mo yun, ang bilis niya mag-search sa Facebook. 'Di ba? Sini-search ka din pala nila, 'di ba? So kailangan talaga meron ka na doon na sa Facebook mo na naka-build ka na talaga doon ng personal brand. Okay yung image mo, okay yung profile mo, okay yung posting mo. Kasi after niyan, 'di ba? Mamaya doon sa follow-up, magagamit natin yan yung build personal brand. Okay? So show lifestyle. So ito sa personal brand sa offline, kailangan may before and after ka. So, kailangan nagagamit yung products. O ma'am, kita mo, di ba ma'am, ito yung before ko, ngayon, ito na. Kahit kasi simpleng nakikita sa'yo na pagbabago, ay ma-amaze yung client mo, yung customer. Okay? Ayan. So, before and after, kailangan naka-prepare yan or collect ka ng ano din ng mga cross lines natin. Okay? So, then, be consistent online and be authentic. Oh, 'di ba? Alam mo 'yon, consistent lang ako nga ngayon. Ngayon, talaga kino-consistent kasi na-notice ko yung mga guests, 'di ba, or mga na-RBP natin, ano naman sila, constant followers sila, nagsusubaybay. Kaya kailangan natin niya, malaking tulong din po 'yan kasi sa closing. Kasi alam mo 'yon, nakikita niya talaga na totoong tao ka, totoo kayo, hindi kayo totoo yung pangalan nyo, totoo yung pangalan mo, di ba? O, authentic yung mga pinopost mo, kasama mo yung team. Kasi pag nag-present ka, ma'am, mayroon kami training. So, online, hindi nakita dun sa wall mo, may training na Zoom. Dapat kung ano yung sinasabi mo sa kanya, nakikita din dun sa wall mo. Ganyan. Okay? So, then, master storytelling. Okay? So, lahat ng mga nandito ngayon, na hindi mo pa master yung story mo, you need to master your story. Okay? Yan. Oh. Yan yung isa talaga sa mga factor, 'di ba? Paano ka makakonect sa guest mo, yung story mo. Okay? So name mo, 'di ba? Alam mo 'yon, share struggle, o name background mo, gawa ka assignment sa mga bago nandito ngayon. Share struggles life without royal. Okay? Sa pagko-close ng sales, it's a big no sa closing na isi-share mo dun yung struggle mo dito sa business. Kasi syempre, dadaan ka talaga sa process. Walang maka-escape nun. So, ang isi-share mo na struggle, life mo without royal. Ano yung buhay mo? 'Di ba? Ano yung pinaka turning point mo, 'di ba? Bakit ka nandito? Okay, sa opportunity na ginagawa mo, ano na itulong nito? Okay, yun lang isi-share mo ha. Okay, then share your breakthrough. Yung kahit yan sa mga bago nandito, alam mo ma'am, malaking tulong nag-start ako dito kasi yung products, grabe, sobrang ganda, nakakatulong sa akin, nakakabenta ko isang araw, may ganito, ganyan. Then, syempre, yung lalo na sa may mga result na kahit 1,000 yan, 2,000, 5,000, ganyan. O, ito maka-encounter ka, di ba? Yung sinishare natin na income malalaki, ganyan. O, ito maka-encounter ka ng tanong na, hindi malaki na kinikita mo dyan, milyonarya ka na, ganyan, di ba? O, paano mo yun masagot? O, ma'am, ito kaka-start ko pa lang, kaya ma'am, andito ako, ma'am, ginagawa ko 'to yung negosyo, ma'am, no? At shinare namin 'to sa'yo, shinare ko 'to sa'yo, ma'am, kasi alam ko, ma'am, pareho tayo, sabay tayo maging successful dito. Yung ganyan. Okay? So, yan. Then, yung mga breakthrough na mga coaches namin, ganyan. So, kasi kukunik ka din sa coach na tutulong sa'yo. 'Di ba? Part kasi 'yon, ang sagutin mo lang dito pag nagagawa ka ng storytelling. Alam mo 'yon, i-add mo bakit mo 'to ginawa at paano mo 'to ginawa ng paraan. Okay, 'yun lang. 'Di ba? Then, story connects, emotion closes. 'Di ba? Kasi ang buhay ng tao pare-pareho lang naman. We have common denominator, no? Kaya makaka-connect talaga yung kausap mo sa'yo kasi when it comes sa buhay, ano po ba yung number one?
'Di ba? Gusto lahat ng tao maging healthy. O, then lahat ng tao may struggle naman. Ano yung common denominator natin? 'Di ba pera? O, syempre ko-connect ka doon. Okay, based sa story mo at paano ka natulungan ng negosyo natin. Yun lang. 'Di ba? Story connects, emotion closes. Oh, with ano yun puso yun lagi may puso yan. Okay? O, yan. So, serve, connect. Then, ito, ayan. Ito na ang importante sa lahat. Inom muna ako ng water. Wait lang Ayan. So, are you learning? Papunta tayo sa exciting part. Yes, GC. Sa pagko-close ng sales, kailangan dito aggressive ka. Okay? So, kailangan, di ba, ano ka din, mabilis ka din mag-catch ng, ng kausap mo, di ba? Kasi kailangan mariretain mo yan sa utak mo. Tandaan mo lagi, kailangan alamin mo to. Recognize buying signals. Okay? So, yan. Example, di ba? Dun sa closing, yung guest mo, o di ba? O ma'am, di ba nakita mo, lagi ang statement mo is, kumbaga, positive. Kumbaga, lagi na, alam mo yun, gugustuhin niya talaga yung negosyo. O, ito. May mga senaryo na ang client, ito yung mga buying signal. O, magkano yung capital? Ganyan. How much na capital? Diba? O, English lang to. Pero, diba, yung sabihin sa'yo, magkano yung capital? Kasi, diba, kahit capital, nakakalimutan ng guest mo, no? Diba? Meron dong option. Kailangan mo talaga ulitin. Diba? Pero pag nakakarinig ka na nito, how much sa capital, magkano dyan ilabas ko, ganyan. So, paano ko yan paano ko yan mabawi yung capital ko, ganyan, diba? Kailangan mabilis ka mag-catch ng mga ganong words, mga statement ng guest mo. So paano yan? Paano mag-umpisa? Ganyan. How do I start? So, mga green lights na yon, meaning to say positive yun. Okay? Kaya kailangan wala ka ng maraming daldal pa. Kasi alam mo yun, andun na yung buying signal ng guest mo. Kailangan mo na talaga ma-close yun. Okay? Huwag ka na marami pang tanong sa kanya. Kasi siya na mismo Tama? Andun ka na, di ba? Example, ang guest mo, hindi mo talaga narinig yan sa guest mo dun sa closing. So if not, ito yung gagawin. Raise it first method. Okay? Kailangan, di ba, ikaw yung magtatanong. Okay? Huwag ka mag-antay. Di ba? Kasi lalo na yung guest mo, nasa isip niya lang yan. Yung tahimik-tahimik na guest, ay nasa isip niya lang yung mga katanungan niya. Kailangan mo talaga yan mailabas. Pero ikaw yung mag-initiate ng tanong. Okay? So, initiative to us. Huwag matakot. Okay? Huwag matakot kasi 'di ba pag maunahan ka ng takot, alam mo 'yun, hindi mo na kaya magtanong sa guest mo kasi ang thinking parang ka-personal, 'di ba may ganung mindset ka? Dumaan din ako diyan. Okay? Pero talaga binago ko. Okay? So yan. So ano yung mga tanong? Risk it first method. Okay? So yan. So ang pagtatanong ganito, raise it first. Ikaw yung magtatanong, ma'am, congrats. Di ba, assume mo na nagustuhan niya. Ma'am, congrats. I know na nagustuhan mo, ma'am. Nakikita ko sa mga mata mo na gustong-gusto mo yung opportunity. Di ba? Ganyan. Iparamdam mo sa kanya. Okay? Na gustuhin niya talaga to negosyo na to. Yan. So, ano yung next na tanong mo? Ito, tatanungin mo doon, ma'am, given a chance, isa ka sa matulungan namin, ma'am. Dito, kasi we have 90 days project. Ano, ma'am, yung naisip mo, ma'am, na, ma'am, pag nasolusyonan natin to, ito, ma'am, magbibigay sa'yo ng peace of mind. Di ba? Yung urgent, ma'am, na gusto mo masolusyonan, mga ganyang statement. Tama? Yan yung mga, mga itatanong mo sa kanya. Then, ma'am, since ma'am, no, meron ako doon statement ginagamit ko, ma'am, committed kami. Yung words na committed kami, ma'am, na tulungan ka at ang buong team.
Okay? Kasi ma'am, ganito kami kaseryoso. Meron kami program, 90 Days Project, na ma'am makatulong sa'yo. Meron nga dito ma'am, yung coach ko, kumita dito ng 1,000,000 3 months, kaya na-inspire ko sa kanya. Ma'am, ako kumikita din ako dito ma'am ganito, weekly, kasi kakastart ko pa lang. Ngayon ganyan, kahit bago ka, kaya mo mag-close. Okay? So, yun yung mga dapat marinig sa'yo. Okay? So, ma'am, ngayon, ma'am, para ma-assist kita, okay, para ma-assist kita, ma'am, pwede magtanong, ganyan, ano yun, di ba, ganyan, sagot ang yes mo. O, sasabihin mo sa kanya, ma'am, para matulungan kita. O, lagi nyo sasabihin, ma'am, para matulungan ka namin, para matulungan kita, ma'am, sa pagsisimula mo, at matulungan ka namin, ma'am, dun sa goal mo. Okay? So, ma'am, if you don't mind, meron po kayo savings, ganyan. Pag hindi ka nakarinig ng buying signals, ma'am, meron po ba kayo, ma'am, given a chance, ma'am, makapag-start ka dito at may project ka? Ano po ba yung gagamitin nyo, ma'am? Credit card, cash, or iloloan nyo din? O ganon, ikaw talaga yung magtanong. Kasi in that way, di ba alam mo kung paano mo siya matutulungan? Okay? So, yan. So, pag nagsagot na siya, depende sa sagot, o yan. So, example, mag-loan o assist mo siya, then, ma'am, ibenta mo yung slot. O ngayon, ma'am, since nagna 90 days program po tayo, ma'am, meron po tayo tinatawag na slot. Okay? Meron po tayo tinatawag na slot, ma'am. So, ma'am, limited lang po to. Kasi, ma'am, hindi lang po dito sa lugar natin o sa Cavite, sa Bacolod. Ma'am, ginagawa po natin to, ma'am, buong team. So, ma'am, mayroon po tayo, ma'am, na naka-line up everyday. Ganyan. So, mayroon po kami, ma'am, na slot. So, ma'am, pwede ka dito mag-lock in. Okay? So, sasabihin sa gusto, ngayon ako mag-decide, di ba ganyan? Di ba pwede, pag-isipan ko muna, bukas na, di ba? Babalik ulit siya sa objection. Syempre, ma'am, yung opportunity, hindi na yan ma'am pinapabukas. Kasi ma'am, di ba ma'am, yung oras, ma'am, mahalaga. Mga ganyan. Okay? So, lagi ka lang babalik talaga dun sa pay niya, then, mag-ask ka kung ano yung way niya para makapag-start. Then, urgency, ibenta mo yung slot. Syempre, pag andyan na yung pera, ikaw talaga yung sayo, ma'am, pwede ko makuha yung ID mo para po ma-finalize natin at ma-assist ka na namin, ma'am, mailagay ka na namin, ma'am, sa slot. Okay? So, bibigyan niya naman, anong ID? Bibigyan niya yung ID mo, ID niya. Tapos, sige, ma'am, pwede ko na lang po ma-receive, ma'am, yung pangsimula mo para po, ma'am, na ma-report na po natin. Ganon. Para maiano ka na namin po sa system, mai-line up, queuing. Okay? Sinabi ko na lahat sa inyo yung ginagamit ko na statement, Iwan ko na lang kung hindi pa kayo makapag-close ng sales bukas. O mamaya. Okay, ganyan. Thank you po. Diba? Ulit-ulit lang yan hanggat ma-master mo. So then next, syempre may ID na, may ganyan na. Pag may pera na talaga, lalabas yung pera. Okay, so pag merong scenario, di ba, ito, next na is handle objection with confidence. Okay? Kailangan, taas na o kagid na yan, maramdaman ng guest mo na ano kagid siya, di ba, confident ka na kaya mo siya tulungan. Worth it yung pera na ilabas niya. Ganyan. Conviction talaga. Okay, handle objection with confidence. So yan, example, no budget capital. Di ba, assist mo siya. Pag credit card, assist mo siya. Ma'am, congrats kasi ma'am, ito ma'am, worth ito ma'am. Pagtulungan natin to, palaguin natin to. Ma'am, yung credit card mo, gamitin natin to ma'am for generating income. Okay, walang mawawala ma'am, mayroong maidadagdag. Okay? So, ganyan. So, then, syempre, pag nag-loan, pasend mo na ng ID tsaka ng payslip. Okay? Then, syempre, pag sasabihin niya na pag-isipan pa, i-offer mo na, ma'am, ganito na lang para matulungan din kita. Ngayon lang to ma'am, offer ko sa'yo. Pwede ka naman mag-lock in muna. Magkano yung available mo dyan na budget ngayon? Para po ma-i-assist kita. Ganyan, habang maghahanap ka pa ng paraan. Yan, pa-reserve mo na whatever amount. Okay? So, syempre, isa yan sa mga objection is walang oras, ay, busy ko, di ba, nagtatrabaho ko, ganyan. Di ba, wala na kaming time, ibang negosyo, ganyan. Ma'am, ang kagandahan nito, balik ka dun sa training ni GC Teen. Okay? Ano yon? Basta ganun ha.
Pag walang oras, ma'am, kagandahan dito, hindi mo to gagawin mag-isa. Solid support system, ganyan. Okay? So, then, mayroon din na objection. Ito lang naman yung mga usually na ma-encounter talaga, no? Kasi ang the rest, pwede mo na yun ma-handle. Okay? Need to think, pag-isipan pa, di ba? Ito, sige lang, pag-isipan pa, hindi pa ako makapag-decide ngayon. Di ba? Gaganon. Oh. Ma'am, wag mahiya magtanong, okay? Ma'am, pwede ko po ba malaman kung ano yung pag-iisipan nyo? O, gano'n na. Kailangan alamin mo kung ano yung pag-iisipan. Huwag kang mahiya magtanong. Okay? So, yan. So, balik lang dun sa, ang tamang sagot, balik lang dun sa training ni GCTIN. Okay? Kaya importante yung mga training kasi alam mo yon ano yon step by step. Magamit natin yon lahat. Okay? So, then, respond with clarity. Okay? Huwag ang dating na pinipressure mo, ma'am, sige na ma'am, start ka na dito. Ma'am, ganyan yung, di ba, yung ganong statement, it's a big no. Kailangan para ma-clarify, di ba, lahat ng mga objection niya. Okay? Huwag mo ano sa kanya, paramdam na mape-pressure siya. Ma'am, lagi mo talaga may value. Bakit mo siya pa-decide? Para ma-maximize yung oras, makapag-start na siya kumita, matrabaho na yung goal niya. Ganyan. So, objection means interest. Okay? Turn objections into clarity, not conflict. Okay? So, kailangan talaga maramdaman tayo ng guests natin na ito, solusyon talaga to. Diba? Dun sa pain niya. Okay? Yan. Are you learning? So, ito na. Okay? So, the finale, okay? Number 3 is strong call to action. Okay? Ayan. Ito never end with let me know. Okay? Na, ma'am, sige ma'am, di ba after nagko-close ka na, di ba ang dami niya ng objection? Sige ma'am, let me know na lang ma'am. Chat na lang ta ma'am ha. Di ba? It's a big no. Kasi alam mo yon, excitement last. Di ba? Pag nakatulog yan, wala na yan bukas. Okay? Sayang yung opportunity, di ba, na narinig niya. Okay? So, kailangan ready to start today na talaga. Today. Ang mindset mo, kailangan, di ba, alamin mo yan sa pag-close ng sales. Kaya kailangan yan, alam mo paano i-recognize yung buying signal, kailangan alam mo paano mag-handle or mag-answer ng objection, di ba? Kasi lead yan sa call to action. Okay? So, ma'am, ito na, di ba? Lock in na ng slot. Okay? Yan, kunin mo na yung ID, di ba? Start today. Kailangan mapa-start mo yan today or mapa-reserve mo yan today. Okay? So, kung kaya na buo na yung pera niya, kunin mo na. Huwag mo na pagpabukas. Okay? So, ma'am, kailangan na natin ma-start ngayon para po ma'am, i-encode ka na natin sa system o encode sa system. Okay? So, let's secure your slot, pay in as valid ID, fill in, kailangan mapa-fill in mo ng insurance kasi effective. Kasi pag naka-fill in siya ng insurance, iba ang impact. Okay? So, lock in. Kailangan mayroon niya na-receive na amount, transparent. Okay? So, ganyan. No call to action, no sales. Kung hindi mo alam, di ba, mag-call to action, wala ka finale, wala ka call to action sa guest mo, sayang yung buong effort nyo. Okay? No direction. Pag hindi mo siya nabigyan ng direction, hindi yan magdidesisyon. Okay? Kailangan talaga, di ba, ma'am? Kasi pag nag-start ka dito, ma'am, mayroon po tayo dito na mentoring program, step by step. Magsa-start na po siya, ma'am, sa example, Monday, mo siya nakausap. Ma'am, para makasama ka, ma'am, ibenta nyo ang Wednesday. Okay? Ito, training, makasama ka na, ma'am, dun sa training at makapag-start ka na, ma'am, kumita. Makapag-start ka na trabahoin yung goal mo. Okay, then, kung Wednesday mo naman siya Thursday nakausap, ibenta mo yung Friday. Okay? So, yan Friday, Saturday. So, ibenta mo, then yung Monday. Okay, yun. Bigyan mo siya ng direction. Okay? So, since ngayon, ma'am, day 26 na po kami ng 90 days, makahabol ka pa, ma'am. At pagtulungan natin yung goal mo. O, di ba makapag-decide siya? Urgency. Okay? No call to action, no sales, no direction, no decision. Yan. So, clear? Next.
According to survey, ito yung totoo. Magkaalaman na tayo dito. Alam mo, 'di ba? Yung tinuro ko kanina sa inyo, it's all about doon sa kausap mo on the spot, ha? Sa pagko-close, upon closing yun. Okay? So, ngayon, mayroon naman scenario talaga, di ba? Na hindi naman lahat na on the spot pay-in. Sino dito yung mga hindi on the spot? Yung, alam, produkto ng kulit ng coach, produkto ng kulit ng sponsor. Pasalamatan mo yan, yung mga kakulitan na yan, di ba? Kasi kung hindi ka kinulit, wala ka dito, hindi sayang. Walang opportunity, di ba, na hindi mo sana nakita yung opportunity na pwede magbago ng buhay mo. Okay? So, according to survey, ito yung survey, statistics yan, okay? 2% ng sales made on first contact. Grabe, 2%, di ba? So, meaning to say, after nung presentation, after nakausap doon sa closing, only 2% lang pala pag na-first mo pa lang siya follow up. Okay? So, 3% ng sales, di ba, made on the second contact. O, di ba? Then, 5% made on the third contact. 10% made on the fourth contact. Di ba? Contact, ha? Meaning to say, kailangan talaga marinig, maramdaman ka ng guest mo. At ito, grabe naman, di ba? Kasi 80% of sales made on the 5th to 12 contacts. Grabe, no? Kaya tanong ko sa iyo ngayon, so ilan na po ba ang guest mo ngayon? Saang banda ka na ba dito? Nakailang ka na, tawag sa kanya? Nakailang follow-up ka na sa guest mo? Di ba? Kaya pala wala tayong pay-in kasi alam mo yon, after mo ma-close, di ba? Since mayroon pa siya mga pag-iisipan, mayroon pa siya mga objection, no, it doesn't mean na no yon. Meaning to say, kailangan mo lang siya i-follow up hanggat maging 100%, di ba, yung decision niya. Okay? So, kailangan importante talaga yung follow up. Okay? So, alam mo na. So, wag mo tantanan hanggat hindi ka pa umaabot ng 12 follow-up. Okay? So, kayo pala wala tayong pay-in kasi syempre, yan ka pa lang, isa pa lang taon mo, suko ka na, second pa lang, di ba, third pa lang, fourth pa lang. Di ba, alam mo yun, hinahayaan mo na lang kasi nahiya ka mag-follow up. Okay? Ayan. So, fortune is in the follow-up. Di ba? Alam mo yun? Kailangan talaga natin mag-follow up kung gusto natin ng malaking resulta. Kasi, syempre, ang negosyo natin sa people's business. Di ba? Ang goal natin, marami tao dito na madala sa success. Kasi, pag natulungan natin sila maging successful, given na yun na lahat tayo maging successful. Dapat yun yung mindset. Okay? Sige. Yan. So, next, ayan. So, follow-up mastery. Okay. So ano yung gagawin natin, di ba? What's next? Pag nag-lock in na yung guest mo. Okay? Pag nag-reserve siya. So, ano yung gagawin? Okay? So, kailangan after the closing o after na kayo nag-usap, nag-reserve na, or, di ba, undecided pa, kailangan yan, mai-message mo agad. Okay? Mai-message agad. Follow up 24 to 48 hours rule. Kasi, pag hindi mo yan na follow up, di ba, walang mangyayari na sales. Maglalaho na lang siya na parang bula. Okay? So, kailangan talaga dito, di ba, balik ka lang doon sa serve, connect, and close. Ulit-ulit lang. Okay? So, yan. So, follow up with value. So, lagi magpa-follow up with value. So, maganda, di ba, na may ready ka na ng mga inspiring quotes, mga result ng team, di ba? So, bakit mo siya pa-follow up? Hindi lang pwede na, hi ma'am, hi sir, kamusta? O walang ganon. Kasi pag ganon lang, wala siya na value. Ang isisinson ka lang ng guest mo. Okay? So, maganda din, nakunan nyo ng number. Okay? Nakunan nyo ng number kasi, di ba sabi doon kanina, 80% are made on the 5th to 12 contact. Wala naman doon sinabi na message. Iba talaga pag
tawag, contact, mararamdaman, messenger, audio call, kasi mararamdaman ka ng guest mo. Bakit mo siya pinapollow up? Okay? So then, personalize your follow-up. Okay? So, personalize your follow-up. So, maganda, gagawa ka ng group chat. Gumagawa kami ng group chat kasi magagamit mo yung result ng cross-lining, tapos mararamdaman niya na meron siya support system. So, meron kami group chat na dun kami nagpapawiran, tapos may susundot, di ba? Meron siya naririnig na iba. Okay? So, remind them of their goal. Kaya, after nung nagkausap na kayo, di ba? Nakunan mo na siya ng lock-in, ng reserve, kailangan mo manonote sa notebook mo yung pain point ng guest mo. Okay? Kasi lagi yun yung babalikan mo. Kasi pag hindi mo yun nababalikan, hindi din siya nare-remind. Okay? Na bakit niya gagawin yung negosyo. Okay? So, clear? Ayan. So, handle season. Di ba? Mayroon naman talaga scenario na hindi niya na zone ka na lang, di ba? Hindi nagre-reply. Oo. So, mayroong scenario na ganon. Tama? Ano yung kailangan mo gagawin? Okay? So, yun yung kagandahan sa online. Kailangan kasi, di ba, na active ka sa online, kailangan after the kausap, di ba, dun sa closing, add talaga yun. Add mo yung guest mo, gawa ka na ng group chat. Mayroon kami ginagawa ngayon. Thank you sa mga leaders natin na ginagawa ang ganon. O ma'am, ito, bago kami umalis dun sa guest, pinapa-add na namin yung important person, VIP, our grand mentor, ma'am, i-follow mo. Kinukuha talaga yung cellphone, tsaka, ma'am, i-follow mo ito. Oo, kukunin talaga yung cellphone, i-follow. Tapos, ma'am, ito, add kita, accept mo ako, ganyan. Then, ma'am, ito yung group chat natin, dito tayo magko-communicate. Ma'am ha, ganyan. Di ba? So, yan. Then, handle season, master your emotion. Okay? Di ba, mayroong pagbago ka kasi dito, hala, ang thinking mo, hala, hindi naman siya nag-reply, hindi naman siya nag-send, di ba? Ang thinking mo, hindi na siya siguro interested, hayaan mo na lang. Di ba, may ganun kang mindset? Lalo na kung baguhan ka din. Di ba? Or kahit matagal ka na, may ganun ka din ba mindset? It's a big no kasi alam mo yon kahit alam mo yun, hindi nag-reply pero sinsun ka, di ba? Makikita mo naman, no? Yan, sa kakabigay mo ng inspiring quotes, activities ng team, kaya ang purpose na lagi ka nagdo-document, nagpipicture, kasi one way of follow-up yan, owning. Ma'am, ito yung team, kasama ko, may mga bagong project kami. Then example, nandun sa head office, yung ating grand mentor, ang team, maraming tao, send mo sa kanya, grab ka ng picture. Ma'am, ito yung team na tutulong sa'yo. Ma'am, ito marami na nag-lock-in sa ating program, sa ating 90 days program. Ganyan, kailangan yan magamit. Pero kahit hindi yan nagre-reply, alam mo, merong ganyan na senaryo. Ano pala, nung pinalo-up mo personal, nakaka-realize sila hanggat naluluto sila. Di ba? Lagi mo lang gawin yun. I-feed mo lang kahit hindi nagre-reply. Then, pag hindi naman, di ba, hindi talaga nagsisin, yun yung importante na active ka dun sa wall mo at saka na i-add mo siya. Ang ginagawa ko nga, tinatag ko pa, tsaka pag nag-post ako, kaya lagi may highlights kasi para ma-notify dun sa notification. Kaya importante na add nyo talaga yung guest nyo. Okay? Kasi pag hindi yan nag-reply, pero pag active ka, lagi ka nagpo-post, then nakikita niya, di ba, na tuloy-tuloy ka sa negosyo mo, kahit silent follower yan, maluluto din yan, ma-harvest mo din siya. Okay? Ayan. So, mabilis na mag-next. Okay, then always end with direction. So, lagi mo lang siya ibalik doon sa direction na ibigay mo sa kanya. Anong direction na ibigay mo sa kanya? Ma'am, kaya kita pinalo up kasi ma'am, alam po ng team namin na kaya ka namin tulungan. Ganyan. Oo, ma'am, concerned kami ma'am dun sa goal mo na makabayad ng utang. So, ma'am, kaya ma'am pinalo up ka namin. Ganito kami ma'am ka-committed na i-follow up ka. O, diba? Iba, nabibigyan mo siya ng direction. Okay?
So, clarity creates decision. O, di ba? Pag klaro sa kanya yun, clear sa kanya kung saan mo siya pwede dalhin at kung ano yung pwede maibigay sa kanya ng negosyo na to, ay makapag-decide talaga yan. Okay? So, yan. So, I'm excited. O, di ba? So, ito lang lagi nyo tandaan. Balik lang kayo lagi doon sa serve with heart, connect with authenticity, di ba? Alam mo yon kasi iba talaga, di ba? No, don't reinvent the wheel. Kumbaga, alam naman natin yung negosyo natin. It's a people's business, relationship. Alam mo yon puso, pag nararamdaman ka ng guest mo, na kaya mo siya tulungan, yung offer mo sa kanya is negosyo na makapagbabago ng buhay niya. Di ba? May nakikita siya ng mga naging successful, tuloy-tuloy ka, active ka, nakikita niya. Di ba? For sure, makuklose mo din siya. Di ba? So, close with confidence. Okay? So, yan, kailangan kasi, di ba, ikaw mismo sold out ka. Okay? Na, alam mo yun, kaya mo siya tulungan, i-lead mo siya. Pag napa-start mo siya dito, ito yung talaga makapagpabago ng buhay niya. Ayan. Yan. So, simple lang, di ba? Yan lang naman. Simple, clear, di ba? Pero powerful. Di ba? Ganyan lang kasi, kumbaga, wala naman ibang formula. So, ito lang, gawin lang natin yung negosyo natin na ito as guide po natin sa pagko-close. Kasi pag naramdaman tayo ng guest natin, nakikita niya at naramdaman niya na kaya mo siya tulungan at totoo yung negosyo na ginagawa natin, ikaw yung solusyon sa pain niya, sa problema niya, dito yung matupad yung mga pangarap niya. Diba? For sure, yes yan. Okay. So, are you learning? Mabilis lang. So, team assignment. Okay. So, assignment, starting ngayon, isusulat nyo yung mga names ng follow-ups nyo. Kasi kung sa isip nyo lang, makakalimutan natin sila. Diba? Kasi numbers games tayo, diba? Minsan nga, dati hindi ako nagsusulat kasi thinking ko, babalikan ko lang yan. Pero ngayon talaga nagsusulat ako. Kasi time to time, nababalikan ko sila. Then, yan, nagsisend ako ng message, ganyan. So, kailangan do a call. So, ako, importante yung number. Kasi, sample, pag hindi mo sila makontak sa messenger, mas maganda din na may number. Diba? Kasi hindi makaka-excuse kahit walang, diba, data, diba, pwede siya makasagot. So, example, hindi sumagot, importante na try mo siya pa ring or call, messenger. Una muna call, then option na lang yung message. Okay? Kasi iba yung call, mararamdaman ka ng guest mo. Okay? Then, after nyan, gawan mo lang ng remarks, ano status nito, ano yung sagot niya, ganyan, para at least, sa next mo follow up, alam mo yung status niya. Okay? So, time to follow up. Kasi for sure, pag nag-follow up ka, di ba, alam mo na yung formula, okay? Alam mo na yung importance of closing, di ba? Bakit ka magpo-close? Alam mo, di ba, ano yung tamang mindset? Di ba? At alam mo yung formula. At ito, gagawin mo to consistently, for sure, sasabog yung result mo. Okay? Babaha yung pay-in mo starting bukas. So, congratulations. So, I'm Coach Jonah. So, to God be all the glory. Ayan, grabe. Thank you po, Coach Jonah.